Alam po ninyo, nag-scan po ako. Actually, madalas kong sinisilip ang iba-ibang mga news information or lumalabas na mga balita sa media at social media. Pero lalo na ho dito sa social media, yung social media ito dahil dito kasi talagang active na active yung ating mga kababayan. Yung mga pro-Marcos, anti-Marcos, o yung ating mga kababayan Pilipino. Ang isa ko sa napansin ko, bakit parang iritang-irita yung mga vlogger at political analyst kuno, business analyst kuno, na mga identify pro-Duterte, pro-Kibuloy, o mas madaling sabihin pro-China, anti-Marcos. Ayan, ang dami nila, no? Daming pinaglalaban nila, pero kakaunti naman sila. Kasi parang galit na galit sila sa mga congressman doon sa ginagawang Quadcom Committee, yung hearing na yan, na nag-iimbestiga doon sa mga posible na may kapababayaan, kakulangan, pang-aabuso o mabuso ang nakaraang administrasyon. Bakit? Mga vlogger, political analysts, at business analyst na grupo na identify sa nakaraang administrasyon. Bakit galit kayo? Guilty ba ang mga amo nyo? Kayo ba'y inutusan ng mga amo nyo? O talagang sinisira lang nyo yung inyong pagkatao at sarili sa international community at sa buong mundo na inyong pinapaboran yung nakaraang gobyerno at mga ginagawa ng Kongreso in aid of legislation until now? Yung iba nga nagpapakilala pa, mga business analyst, political analyst. Bakit hindi nyo alam na legal ang in aid of legislation oversight function na ginagawa ng Kongreso at Senado? Kasi kung matatalino kayo, dapat alam nyo yun. Pero dahil alam ko namang hindi nyo pinapaliwanag, galit kayo kasi nasasagasaan yung mga amo nyo. Nasasagasaan yung mga pinagtatanggol nyo. Yun lang yun, wala namang iba. Kasi kung matatalino kayo, dapat alam nyo ang trabaho ng Kongreso at Senado. Kung ano ang kailang ginagawa. Trabaho nila yun. Dahil sila'y kinatawan ng taong bayan. Kaya nga House of Representatives, ang bawat congressman, at yung mga party list congressman under party list law ay kinatawan ng marginalized sector. Ang Senado naman ay kinatawan ng lahat ng Pilipino dahil national sila. Bakit ayaw niyong intindihin yun? Pinipilit niyong linlangin sa inyong mga interview at inyong mga social media account na mali ang ginagawa ng ating mamabatas dahil iniimbestigahan at inaalam kung saan ginamit ni Vice President Sara Duterte ang perang ibinigay sa kanya ng gobyerno dahil yan ay pagpera, pag-aari ng taong bayan. Sa pagbalangkas ng proposed bill for new budget, talagang tatalakayin ang nakaraang budget at yung papasok na budget. Normal lang po yan. Bakit parang galit na galit kayo? Kinakampihan pa niya yung ang dating ay walang respeto sa institusyon tulad ng Philippine Congress, upper and lower and upper chamber. Nagtatanong lang, bakit po kayo ganyan? Dito naman sa Quadcom hearing, na ang maganda ang layunin dito, alamin bakit may illegal na gambling. Bakit may illegal na nangyari na nalabag ang di umano'y mga karapatang pantao. At yung pagkakabili at benta ng libu-libong hektarya ng mga sarili nating lupa na nabili ng mga Chinese national dito sa Pilipinas. Di ba lehitimo mga Asia? Kaya iniimbestigahan sila dahil para malaman bakit nangyari ito. Bakit hindi nyo matanggap? Nagagalit kayo. Nilalait pa ninyo ang mga congressman. Pinipersonal pa ninyo. Pati yung kailang personal na buhay, hinuhukay nyo. Pati personal na kailang mga gamit. Anong pakialam nyo sa mga gamit nila? Kahit ba magagandang Amerikana nila, ang mga damit nila, ang mga bag nila, mga relo nila, wala tayong pakialam. Pinaghirapan nila yan O gusto nyong palabasin dahil marami silang ganoon? May mali silang ginagawa? bilang mga congressman, o di mag-file kayo ng kaso. Anti-corrupt yan kung yun ang inyong paniniwala.
Pero kung wala naman kayong ipinalakaso at sinisilip nyo at inilalabas nyo sa inyong mga social media account ang personal na buhay ng mga politiko, aba, delikado yan. Cybercrime yan. Lebelo po yan. Hindi naman yung kilalang personal pero sinisiraan nyo. May kaugnayan sa mga personal na gamit. Lebelo po yan. Paano kung ma-justify niya? Idemanda kayo ng lebelo, tapos ma-justify niya sa korte kung saan niya galing yung kanilang kayamanan. Dinapahiya pa kayo, makukulong pa kayo. Ayan, maging maingat. Sa social media, dapat responsable. Hindi puro batikos nang wala namang basihan. Batikos dahil meron kayong kinakampihan. Pinagtatanggol nyo dahil mga amo nyo. Walang kakwenta-kwenta yan. Wala kayong prinsipyo. Huwag nyong linlangin ang inyong mga followers, viewers, at huwag din yung linlangin ang mga Pilipino na pinapaniwala nyo kayo magaling, kayo matalino, pero personal na dahilan lang kung bakit kayo nag-iingay. Kahit sino in aid of legislation, pag inimbitahan kayo, magpaliwanag kayo. Pag hindi ka nagpaliwanag o hindi ka nanumpa sa iyong dapat sumpaan na magsasabi ka ng pawang katotohanan, baka pagdudahan ka na may itinatago ka. Ayun pong mga hindi sumusunod at mga under investigation. In aid of legislation pa lang yan, hindi naman korte. Ipinagtatanggol na ninyo, gigil na kayo, galit na kayo. At dahil sa inyong pagkapikon, pinipersonal na ninyo ang mga mambabatas. Sinisilip nyo ang kailang mga ari-arian. Delikado yan. Delikado po yan. May pagka-libelo yan. Mabuti kung libelo pa. Ay paano pag minapikon sa inyo na mga politikong hindi nyo kilala? Iba ang gawin. Huwag naman sana. O magsisisi kayo ngayon. Paano kung gantihan kayo sa masamang paraan? Huwag naman sana. Kaysa sa legal na paraan, saan kayo pupulutin? So ako po hindi nananakot dahil alam ko ang ginagawa ko. Ang akin dito, paalaala lang. Hindi ako nagmamarunong. Irespeto natin ang ating mga institusyon. Pero pagdating po sa budget ng taong bayan, sagrado may karapatan ang congressman, ang kongreso at senado tanungin ang kahit na sino na gumagamit ng people's money. Pero kung hindi nyo naintindihan yan, sige, tuloy nyo ang mga ginagawa nyo. Sana huwag kayong gantihan sa masamang paraan. Sana umiral pa rin ang ating mga batas pag napikon ang mga binabanatan nyo ng personal. Kasi pagka batas ang pinairal, di mandahan lang yan. Paano kung mapikon at hindi batas ang pairalin? Ilagay sa kanilang kamay ang batas. Tapos kang bata ka. Hindi ako nananakot. Pero dapat alam ninyo yan. Madaling mag-akusa, madaling magsalita, pero ang pagpapatunay, ibang issue yan. Ibang level yan. Kahit sino pwedeng akusahan. Kahit sino pwede mong sabihan. Pero huwag mong kalimutan ang accountability. Responsibility and accountability sa kahit anong sektor. Huwag niyong kalimutan yan. Nagpapaalala lang po ang inyong lingkod dito sa aking mga channel dahil ang purpose ng aking mga channel gustong makatulong for education, kaalaman. Hindi kailangan ang takutan, hindi rin kailangan ang patapangan, ang kailangan argumento, katotohanan, walang fake news. Pag nagpagamit ka sa isang tao o kung sino mang gumagamit sa iyo at nagpagamit ka, malamang sumabit kayo. Hindi lang fake news. Nakataya ang kinabukasan dyan. Please like, subscribe, and follow sa aking mga channel. MA Pinoy TV. Itong channel na ito. At yung kabila kong channel, Mike Abe. Opinions